Groundbreaking of Ciudad Kaunlaran Project Phase 2 and turnover of 360 housing units under Phase 1. Location, Barangay Molino 2, Bacoor City, Cavite. Huwag nang lilipat, pakinggan at panuorin kung paano mag-apply sa pabahay Ciudad Kaunlaran, President Bongbong Marcos Jr. Ang pabahay ng tuloy-tuloy po mga NSA sa nagpapuo, sa kapagkulat, ng pagkulat pabahay para sa pamilya ng Pilipino. Sa nagulong at pakikipag-ugnayan ng DHSCD sa pagkulat ni Secretary Del Azar ay tuloy-tuloy at hindi namin iignan. Tunay na ako na ang ating pagkakalo sa mahalagang okasyon na tulad ito ay sinisili na aking pangako sa kapayanahan na kailangan ng antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng bagong bahay kung sa bawat buhay. Hindi na narapatan para sa lahat ng aking mga pamamagitan. Mabuhay po kayo lahat, mabuhay ang mga Pilipinas, maraming At ito ang kasunod, pakinggan nyo kung paano mag-apply sa pabahay ni President Bongbong Marcos. Sino daw po ang mga kwalipikadong benepisyaryo sa pabahay ng National Housing Authority? Kasama po ba sa mga ito ang walang tirahan o namamalagi sa mga lansangan? Magandang araw po sa inyo. Kami po sa NHA, isa po kami sa mga key shelter agencies ng Department of Human Settlements and Urban Development. NHA po, ang mandato ay bigyan ng abot-kaya, ligtas at decenteng pabahay ating mga kababayan ng biktima po ng calamity, affected po ng government projects, at iba't iba pa pong meron po mga government employees, mga PWDs, single parents. Kung papasok po kayo sa naturang criteria, kayo po ay mabibigyan po ng NHA, maging beneficiary po ng NHA. Ang importante po dyan ay kasama po kayo sa poorest of the poor. So binibigyan po natin ng oportunidad magkabahay ating mga kababayan na wala pong kakayahan na magkaroon po ng pabahay. Ano daw po ang mga kinakailangan o qualification para makapag-avail ng pabahay? Kailangan po ng mga birth certificate, marriage contract, ID, basta mapatunayan nyo po, napasok po kayo sa qualifications, titignan po namin yan. At pinaka-importante po, hindi po kayo naging beneficiary po dati. Iniiwasan po natin yung mga dati pong bigyan po ng pabahay ng gobyerno, tapos binibenta po, pinapaupahan, tapos kukuha po din. Para fair naman po ang mabigyan po ng equal chance sa ating ibang kababayan. Kinakailangan po bang rehistradong butante ang beneficiary yung pagkakaluban ng pabahay? Hindi naman po. Basta Pilipino po kayo, magkakaroon po kayo ng pabahay ng gobyerno at papasok po kayo dun sa qualification. Maaari rin po bang magkaroon ng pabahay mula sa NHA ang mga low income at minimum wage earners na may kakayahan ding magbayad ng buwan ng amortisasyon o hulog sa pabahay? Ang pinaprioritize po natin yung mga poorest of the poor. Ito po ay hindi po minimum wage earners, ito po ang informal sector, yung mga wala pong trabaho, yung mga senior citizens, yung mga wala pong kakayahan na magkabahay. Dahil po yung mga minimum wage earners, yung mga miyembro po ng Pag-ibig, pwede naman po sila mag-apply ng pabahay through the Pag-ibig. Mayroon din po bang pabahay ang NHA para sa mga healthcare professionals? Hindi po natin discriminate whether healthcare professionals po kayo o police, basta qualified po kayo at wala po kayong kakayahan na magkaroon ng pabahay. Ito po yung isa sa mahalagang gustong malaman ng ating mga kababayan. Kung magaan ba ito sa bulsa ng ating mga kababayan na mapagkakaluban, magkano daw po ba ang buwan ng amortisasyong babayaran ng NHA beneficiaries? Kagaya nga po ng sabi ko, ito pong pabahay namin ay para sa mga walang kakayahan na magkaroon ng bahay. Kaya nga po katulad pong itong nasa Ciudad Kaunlaran,
5-story, 24 square meters po ang bawat unit. Ang binabayaran po ng ating beneficiaryo sa first 5 years po is 1,000 pesos per month. Escalating po yan. So pagdating po ng 6 to 10th year, 3,000 naman po, ang pataas ang pataas. Ito po ay upang magkaroon po ng oportunidad na magkaroon po ng trabaho at magandang buhay ating mga kababayan. Ito pa po, naglalaan po ba ng subsidy o tulong ang pamahalaan para sa mga beneficiaryo upang mapagaan ang kanilang pagbabayad sa pabahay? Masasabi po natin na ang pabahay po ng NHA at ubos. Kumbaga wala pong kikitain itong gobyerno. Tulong lang po ito. Mababa po ang aming interest. So ginagawa po namin abot kaya aming pabahay sa sabi ko nga po 1,000 pesos lang po per month ang ganitong 5-story na building. Nakita naman po itong location po natin ay maganda, malapit po sa eskwelahan. Paglabas po, meron na pong mall, meron na pong mga fast food. Bukod po ba sa mga pabahay na ipinagkakaloob, ano pong mga oportunidad na pangkabuhayan pa ang ginagawa ng NHA para sa mga beneficiaryo? Mayroon po ba kayong inilalaan na hanap buhay para sa kanila? Dito po sa mga housing projects po namin, nakikipag tie up po kami sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Nilaunch po namin ang aming caravan kung saan lahat po ng ahensya ng gobyerno ay pupunta rito sa aming housing project at i-offer po ang ng services. Meron po diyang bentahan ng murang bigas, gulay, PSA, LTO, NBI, para ilalapit po namin ang serbisyo ng gobyerno sa aming mga beneficiaryo. Sa paglipat po ng mga beneficiaryo, mayroon na po bang gumagana o nakakabit na kuryente at tubig sa kanilang housing units? Opo, bago po natin sila pinalipat, meron pong kuryente yan, may tubig din po yan, kompleto po yan. Kaya nga po, bili po na, and yung mga beneficiaryo naman po natin, unti-unti na po lumilipat sa kanilang mga units. Ano pong mga amenities ang kasama sa ipinagkakaloob na relokasyon ng NHA? Ang standard naman po, automatic po ang housing project po ng NHA. Meron po yung tinatawag na community facilities. Meron po yung basketball court, meron po yung eskwelahan, terminal, at papalengke. So, at ito pong project na to, sa labas po, meron din po commercial na ito. So, maganda po ito. Ang mga nandito po ay in-city relocation po ang tawag dito. Nasa Bacoor po tayo, yung mga taga-Bacoor po ang nakinabang sa pabahay dito. Okay. Ilan po ang housing target ng NHA sa ilalim ng 4PH program ng Pangulong Ferdinand Marcos? Ang target po ng NHA is 1.3 million. Ang datos na po niyan ay bilang ng mga ating kababayang mahirap, informal center families na wala pong pabahay. So yan po ang pinaprioridad natin. So hopefully po, bago po matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos, mabigyan na po natin ng pabahay ang bawat informal center at ang mahirap nating kababayan. Okay. Ano po ang kasalukuyang estado ng NHA Charter Renewal? Ang NHA Charter Renewal po, ngayon po, nag-file na po si Congressman Sandro Marcos at si House Speaker Martin Romualdez sa House. Nag-file din po si Senator Ivy Marcos, Senator J.B. Erso at Senator Col Tolentino sa Senate. So, maasa po ko na within the year po matatapos po yan. Nangako naman po ang ating presidente na isa-certify ito as urgent. And alam niyo naman po, prioridad po ng ating Pangulo na magkaroon po ang mga pabahay. Okay. Sir, comment nyo lang kung maaari po ba kayong mag-komento ukol po sa kalagayan ng lupang arena sa Rizal. Ito po ay sasailalim sa demolisyon upang matayuan ng pabahay ng gobyerno. Hindi ko po alam yung detalye, so hindi po makapag-comment. Okay, sir. Baka ho mayroon kayong naisabihin o mensahe sa ating pong mga kababayan bilang Pangulo. Sa ating mga kababayan, antay-antay nyo lang po ang ginagawa po naming pabahay at mag-apply na po ay sa NHA at susubukan po namin mag-groundbreak, mag-construct at mag-turnover ng mas maraming pabahay. Pwede po araw-araw, buwan-buwan, taon-taon gagawin po namin yan. Mas marami po, mas maganda. May mensahe lang po sa ating mga kababayan
yung mga kooperatiba, yung mga TODA, yung mga homeowners association, kung kayo po ay may nakikita project o yung kanyo pong tutuluyan ay gusto nyo po magkaroon po tayo ng project dyan, pwede po kayo pumunta sa aking office at pag-uusapan po natin yan kung ano po pwede namin maitulong sa inyo. Okay. Maraming salamat po, sir. Thank you. Maraming salamat, sir.